Sa isang payak na tahanan sa baryo, masayang naghahanda ang mga bata para sa kaarawan ni Marco. May mga lobo na nakasabit, may maliit na cake na binili ng kanyang ina, at mga batang kapitbahay na sabik kumanta ng happy birthday. Ngunit sa gitna ng kasayahan, may isang bagay na hindi kayang itago ng mga mata ng bata. Ang isang upuang nakalaan para sa kanyang ama, si Luis, ay nananatiling walang nakaupo. Habang hinihipan ni Marco ang kandila, bahagyang nanginginig ang kanyang tinig. Sana nandito si Papa. Tahimik na napatingin ang lahat, lalo na si Elena, ang kanyang ina. Pilit siyang ngumiti upang hindi mahalata ang lungkot. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ang bawat taon na lumilipas nang wala ang ama sa tabi ng anak ay nag-iiwan ng pilat na hindi basta mawawala. Ang kuha ng kamera ay lumalapit sa bakanting upuan, tila ba sumisigaw ito ng presensyang hindi kailanman dumating. Sa simpleng eksenang iyon, nagsimula ang kwento ng isang batang sabik sa yakap ng ama at ng isang amang abala sa pagtatrabaho. Hindi na mamalayang unti-unti niyang pinapalitan ang oras ng pagmamahal ng halagang hindi kayang sukatin ng pera. Pagkatapos ng selebrasyon, habang tinatanggal ni Elena ang mga natirang dekorasyon, lumapit si Marco dala ang maliit na piraso ng cake na itinabi niya para sa ama. Ang kanyang mga mata ay umaasa kahit pa alam na niya ang sagot. Darating pa kaya si Papa? Baka naman nahuli lang siya, tanong ng bata o sas pilit kinukumbinsi ang sarili. Saglit na natahimik si Elena bago sumagot ng may pilit na tapang. Anak, may trabaho ang papa mo para ito sa kinabukasan mo. At sa mga oras na yon, dumating si Luis, pawis at pagod, hawak ang isang supot ng laruan mula sa lungsod. Agad niyang inalok sa anak sabay sabing, "Pasensya na anak, bawi na lang ako next time. Alam mo naman kailangan kong magtrabaho." Ngunit sa likod ng ngiti ni Marco, may kirot na unti-unting umuukit. Sa murang isipan niya, nagsimulang magtanim ng tanong, bakit ba palaging trabaho ang kasama ni Papa at hindi ako? Ang mga salitang, para sa iyo ito anak, ay naging paulit-ulit na himig sa kanilang tahanan. Ngunit sa bawat pagbigkas nito, lalong lumalalim ang pagitan ng mag-ama. Isang pagitan na hindi basta mapupunan ng pera o regalo. Pagkatapos ng selebrasyon, habang tinatanggal ni Elena ang mga natirang dekorasyon, lumapit si Marco dala ang maliit na piraso ng cake na itinabi niya para sa ama. Ang kanyang mga mata ay umaasa kahit pa alam na niya ang sagot. Ma, darating pa kaya si Papa? Baka naman nahuli lang siya, tanong ng bata. Pilit kinukumbinsi ang sarili. Saglit na natahimik si Elena bago sumagot nang may pilit na tapang. Anak, may trabaho ang papa mo para ito sa kinabukasan mo. At sa mga oras na iyon, dumating si Luis, pawis at pagod, hawak ang isang supot ng laruan mula sa lungsod. Agad niyang inalok sa anak sabay sabing, "Pasensya na anak, bawi na lang ako next time. Alam mo naman kailangan kong magtrabaho." Ngunit sa likod ng ngiti ni Marco may kirot na unti-unting umuukit. Sa murang isipan niya nagsimulang magtanim ng tanong, bakit ba palaging trabaho ang kasama ni Papa at hindi ako? Ang mga salitang, para sa iyo ito, anak, ay naging paulit-ulit na himig sa kanilang tahanan. Ngunit sa bawat pagbigkas nito, lalong lumalalim ang pagitan ng mag-ama. Isang pagitan na hindi basta mapupunan ng pera o regalo. Sa katahimikan ng gabi, matapos ang maikling salo-salo, nakaupo si Elena sa gilid ng kama ni Marco. Pinagmamasdan niya ang anak na mahimbing ng natutulog. Mahigpit na yakap ang laruan na inuwi ng ama. Isang maliit na kotse na kumikislap ang ilaw. Habang tinititigan niya ito, ramdam niya ang bigat sa puso. Ang laruan ay kumakatawan sa pagsisikap ng asawa. Ngunit para kay Elena, malinaw ang kakulangan sapagkat hindi laruan ang hinahanap ng bata,
kundi ang presensya ng kanyang ama. Sa kabilang silid, maririnig ang mahinang kaluskos ni Luis habang patuloy na nagbibilang ng papeles at resibo. Sa kanyang isip, lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng anak. Ngunit sa paningin ni Elena, siya rin ang unti-unting nagiging estranghero sa sarili niyang pamilya. Tahimik siyang nagdasal. Panginoon, sana hindi pa huli ang lahat. Sana makita ni Luis na higit pa sa pera ang tunay na kailangan ng anak namin. At doon sa pagitan ng dalawang magkaibang pananaw ng mag-asawa, ang isa ay naniniwala na ang pera ang kasagutan at ang isa na may nananalig na pagmamahal ang higit na mahalaga, nagsimula ang trahedyang unti-unting nag-uugat sa kanilang pamilya. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Marco ang kanyang graduation sa elementarya. Maaga pa lang ay puno na ng sigawan at tawanan ang paaralan. Ang bawat bata ay may dalang buke ng bulaklak at masiglang tinig ng kanilang mga magulang na sabik silang makita sa entablado. Nakaupo sa gilid si Elena, hawak ang lumang cellphone, nakataas ang kamera para makunan ang sandali. Paulit-ulit siyang lumilingon sa pinto, umaasang darating si Luis. Tinawag na ang pangalan ni Marco. Suot ang kanyang medalya, mabigat ang hakbang niyang umakyat sa entablado. Ang kanyang mga kaklase ay nakangiting kasama ang kanilang mga magulang, may yakap at halik, may kasamang masigabong palakpakan. Ngunit sa kanya, ang palakpak ay galing lamang sa ina. Sa gitna ng entablado, hinanap ni Marco ang ama sa madla. Tumitig siya sa bakanting espasyo ng mga upuan, umaasang makikita ang pamilyar na mukha. Ngunit wala, pinilit niyang ngumiti sa kamera ni Elena. Ngunit sa likod ng ngiti, nagbabadya ang isang lungkot na hindi maitatago. Ang mga mata ng bata ay nagsimulang mawala ng kislap, isang kislap na sana'y napuno ng pagmamalaki ng ama. Sa sandaling iyon, hindi na medalya ang pinakamahalaga para kay Marco. Ang pinakagusto niya ay isang simpleng yakap at salitang, "Anak, ipinagmamalaki kita." Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi dumating. Kinagabihan matapos ang graduation, dumating si Luis, bitbit ang isang kahon na maganda ang pagkakabalot. Pagod ang kanyang mukha, ngunit pilit siyang ngumiti habang inaabot iyon sa anak. "Marco, pasensya na kung hindi ako nakadalo. Pero tingnan mo, ito ang regalo ko para sa'yo." Marahang binuksan ni Marco ang kahon. Sa loob, nandoon ang isang mamahaling relo. Kumislap ito sa ilalim ng ilaw, tila ba kumakatawan sa halaga ng mga gabing pinuyat ng kanyang ama sa trabaho. Ngunit ang mga mata ni Marco ay hindi nagningning. Tahimik lamang niyang tinitigan ang relo bago niya dahan-dahang ibinalik sa kahon. Mahina niyang sambit. "Kung pwede lang sana. Ikaw ang nandun sa entablado kanina. Kahit walang regalo, basta ikaw ang pumalakpak para sa akin, mas masaya na ako." Napatigil si Luis. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sa kanyang isip, ang pera at mga bagay na naibibigay niya ay sapat ng patunay ng kanyang pagmamahal. Ngunit ngayong gabi, sa simpleng salita ng anak, naramdaman niyang may kulang. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking kita. Tahimik si Elena sa gilid, pinagmamasda ng mag-ama. Sa kanyang puso, ramdam niya na nagsisimula ng mabuo ang pader sa pagitan nila. Isang pader na baka hindi na madaling gibain kung hindi kikilo si Luis ngayon pa lang. Lumipas ang mga taon. Si Marco ay nagbinata na. Mas madalas na siyang abutin ng gabi sa labas kasama ang mga kaibigan kaysa manatili sa bahay na tahimik at puno ng katahimikan. Kapag umuuwi si Luis mula sa trabaho, dala ang mga plastik ng pagkain mula sa mamahaling restaurant. Madalas ay sarado na ang pinto ng kwarto ni Marco. "Anak, kumain ka na ba?" tanong niya habang kumakatok. Ngunit ang sagot ay laging maiksi, malamig. "Tapos na pa, salamat." Hindi niya na rin ikinukwento ang mga
nangyayari sa paaralan. Hindi gaya nung bata pa siya na sabik magsalita tungkol sa simpleng medalya o laro. Si Elena lamang ang palaging nakikinig sa mga kwento ni Marco tungkol sa mga pangarap, takot at pagkadismaya. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Elena na ang distansya sa pagitan ng ama at anak ay lalo pang lumalawak. Sa isip ni Marco, kapag kailangan ko siya, wala siya. Ngayon, kahit nandito siya, parang wala rin. At sa isip ni Luis, bakit parang lumalayo siya sa akin? Hindi ba't lahat ng ito'y para sa kanya? Dalawang puso parehong nagmamahal, ngunit unti-unting nagiging estranghero sa isa't isa dahil sa oras na hindi na ibigay at sa katahimikang hindi na napunan ng mga salita. Isang gabi habang nakaupo si Elena sa hapagkainan, nakatingin siya sa dalawang pinggang hindi nagalaw. Nakauwi si Marco ng huli, pagod at tahimik, at agad na pumasok sa kwarto. Si Luis naman ay kararating lang mula sa trabaho, suot pa rin ang gusot na barong may dalang sobre ng pera. Eto Elena, wika niya, inilapag ang pera sa mesa. Para kay Marco, para sa tuition niya, para sa lahat ng kailangan niya, hindi siya dapat magkulang sa kahit ano. Tahimik si Elena bago dahan-dahang nagsalita. Luis, hindi pera ang kulang kay Marco. Napatingin si Luis, nagulat sa tono ng asawa. Alam mo ba kung ano ang hinahanap ng anak mo? Nagpipigil ng luha si Elena. Hindi medalya, hindi laruan, hindi pera. Hinahanap niya, ikaw. Yung ama na dapat kumakapit sa kamay niya sa entablado. Yung ama na dapat kasama niya sa bawat hakbang ng paglaki. Niya. Hindi agad nakasagot si Luis. Ibinaling niya ang tingin sa sobre ng pera na hawak pa rin ng kanyang kamay, at doon niya naramdaman ang bigat ng katotohanan na ang perang inaakala niyang solusyon sa lahat ay siya ring dahilan ng pagkakalayo nila ng anak. Nagpatuloy si Elena, halos pabulong, Luis, baka isang araw, kahit gaano kalaki ang hawak mong pera, hindi mo na kayang bilhin ang oras na nawala. At sa gabing iyon, unang beses na nakaramdam si Luis ng takot, takot na baka huli na ang lahat. Dumating ang gabi ng prom ni Marco. Isa itong espesyal na pagkakataon para sa bawat estudyante, ang unang sayaw, ang unang beses na mararamdaman nilang sila'y tunay nang lumalapit sa pagiging adulto. Abala si Elena sa pagtulong kay Marco. Inayos niya ang kurbata, pinunasan ang sapatos at masiglang nagpaalala. Anak, siguradong magiging proud ang papa mo kapag nakita ka niya. Ngunit hindi sumagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa cellphone, walang tigil sa paghihintay ng isang simpleng mensahe mula sa ama. Habang papalapit ang oras ng pag-alis, patuloy na tahimik ang telepono. Walang tawag. Walang text. Sa eskwelahan, napapalibutan ng mga kaklase si Marco. May mga ama na masayang kinukunan ng larawan ang kanilang anak na lalaki, may mga ina na masiglang pumapalakpak. Ang mga sandaling iyon ay puno ng tawanan at ngiti, ngunit para kay Marco, tila isa lamang itong paalala ng kawalan. Habang inaabot ng kanyang partner ang corsage, napalingon si Marco muli sa pinto. Baka sakaling pumasok si Luis, pawisan man o huli man, basta makita niya lang. Ngunit gaya ng nakasanayan, wala pa rin. Sa ilalim ng ilaw ng entablado, ngumingiti si Marco para sa mga kamera. Ngunit sa kanyang dibdib, may kirot na unti-unting nagiging sugat. Lumipas ang mga taon. Si Marco ay hindi na ang batang sabik maghintay sa upuang bakante. Siya na ngayon ay isang ganap na binata, nakapagtapos ng kolehiyo at may maayos na trabaho. Sa paningin ng iba, isa siyang huwaran, responsable, masipag at may direksyon sa buhay. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, may malamig na katahimikan. Tuwing umuwi si Luis, madalas ay abutan niyang nakaupo si Marco sa sala, abala sa laptop o hawak ang mga papel ng trabaho. Anak, kumusta ang araw mo? Tanong ni Luis, pilit na lumalapit. Tumingin lamang sandali si Marco, at tipid na sumagot, ayos lang, pa. At muling ibinalik ang atensyon sa kanyang ginagawa. Minsan, sinubukan ni Luis na magkwento tungkol sa hirap at pagod niya sa opisina, ngunit wala na ang dating interes ng anak. Ang kanilang mga usapan ay naging pira-piraso, parang dalawang taong nakatira sa iisang bubong ngunit magkaibang mundo.
Sa isang reunion ng pamilya, habang ang ibang mga pinsan ay yakap-yakap ang kanilang ama, si Marco ay nakatayo lamang sa tabi. Nang tanungin siya ng tiyuhin kung nasaan si Luis, simpleng sagot niya. Trabaho po. Palaging. Trabaho. At sa mga salitang iyon, ramdam na ramdam ang bigat ng distansya, isang distansyang hindi na lamang pisikal, kundi emosyonal. Ang batang minsang umaasa sa palakpak ng ama ay ngayon. Unti-unting natutong mabuhay na parang wala itong hinahanap. Isang gabi, habang pauwi mula sa trabaho, biglang nanghina si Luis. Dinala siya sa ospital dahil sa labis na pagod at sakit sa puso. Ang dating matikas at abalang ama, ngayon nakahiga sa kama, nakakabit ang dextrose, at tila ba pinapaalala ng oras na hindi siya ganoon kalakas tulad ng dati. Tahimik na nakaupo si Elena sa tabi niya, hawak ang kamay ng asawa. Sa kabila ng lungkot, umaasa siyang tatawagin ni Luis ang anak. At ganoon niya ang nangyari. Nasaan si Marco? Mahina ngunit malinaw na tanong ni Luis. Agad siyang tinawagan ni Elena. Ilang oras ang lumipas, dumating si Marco sa ospital. Nakasuot siya ng pormal, halatang galing sa trabaho. Tumayo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa amang. Nanghihina. Anak, wika ni Luis, halos pabulong, pwede ba akong samahan mo muna kahit ngayon lang? Ngunit malamig ang sagot ni Marco. Pa, sanay na akong wala ka. At ngayon baka masanay ka na. Rinda hindi ako palaging nandito. Tumalikod siya at umalis, iniwan ang silid sa katahimikan. Sa loob ng kwarto, ramdam ni Luis ang bigat ng kanyang mga salita, tila ba ang lahat ng taon ng pagiging. Abala sa trabaho ay bumalik sa kanya sa iisang sagot ng anak. At doon niya unang naramdaman ang tunay na trahedya, hindi pera ang nawala sa kanya, kundi ang pagkakataong makasama ang anak na minahal. Ngunit hindi niya nabigyan ng oras. Makalipas ang ilang linggo, nakauwi na si Luis mula sa ospital. Mahina na ang kanyang katawan at mas madalas siyang manatili sa bahay. Sa isang hapon, habang nakaupo siya sa lumang silya sa sala, pinagmamasdan niya ang anak na abala sa mesa. Si Marco ay nakatungo sa laptop, mabilis na nagtatype, hawak ang mga dokumento. Hindi niya namamalaya ng oras ni ang presensya ng kanyang ama sa likod. Anak, mahinang tawag ni Luis, pwede ba tayong mag-usap? Matagal na kitang gustong kamustahin. Hindi inangat ni Marco ang ulo. Pa, hindi pwede. May deadline ako bukas. Baka malate ako sa report. Napayuko si Luis. Ang bawat salita ng anak ay parang salamin ng mga sinabi niya noon. Trabaho muna para sa kinabukasan. Sa sulok ng silid, tahimik na pinagmamasdan ni Elena ang eksena. Ramdam niya ang kirot, ang parehong sugat na dati ay siya ring nakasaksi. Ngayon, ang anak mismo ang nagiging kopya ng amang dati niyang sinisisi. At doon, tuluyang naramdaman ni Luis ang bigat ng kanyang mga piniling landas. Ang oras na kanyang ipinagkait noon ay ngayoy ipinagkakait na rin sa kanya ng anak. Isang siklo ng pagkukulang na. Paulit-ulit na umiikot, walang sinuman ang nakikinabang, at pareho lamang silang talo. Sa kalaliman ng gabi, mag-isa si Luis sa sala. Nakalagay sa mesa ang kahon ng relo na minsang ibinigay niya kay Marco. Hawak niya ito, ngunit imbes na saya ang dala, bigat at lungkot ang bumabalot sa kanya. Tahimik siyang napabulong. Ito ba talaga ang iniwan ko sa anak ko? Isang relo na hindi man lang nakapigil sa oras na nawala sa amin. Pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Unti-unti niyang naalala ang lahat ng pagkakataong lumipas, ang mga kaarawan na hindi niya nadaluhan, ang graduation na hindi niya nasaksihan, ang prom na hindi niya pinuntahan. Lahat ng iyon ay hindi na maibabalik, kahit gaano kalaki ang kinita niya. Lumapit si Elena, marahang hinaplos ang balikat ng asawa. Luis. Mahinang wika niya, hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang lahat ng bigat. Pero sana, ngayong may pagkakataon pa, piliin mo naman si Marco bago tuluyan kang mawala sa kanya. Ngunit sa puso ni Luis, ramdam niya ang matinding takot, baka huli na ang lahat. Baka ang sugat sa pagitan nila ng anak ay hindi na kayang paghilumin ng kahit anong salita. Sa katahimikan ng gabing iyon, ang dating abalang ama ay nakaramdam ng matinding pangungulila. Hindi sa pera, hindi sa tagumpay, kundi sa oras na sanay na ibigay niya noon pa man. Sa isang umaga, habang mahina na ang katawan ni Luis, naupo siya sa tabi ng lamesa.
Sa harap niya ay isang blankong papel at lumang pluma. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsisimulang magsulat. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng pluma sa papel ang maririnig kasabay ng mabagal niyang paghinga. Anak, kung mababasa mo ito, ibig sabihin wala na ako sa tabi mo. Pasensya na kung sa mga panahong kailangan mo ako, trabaho ang pinili kong kasama. Akala ko noon, sapat na ang mabigyan ka ng lahat ng bagay. Pero mali ako. Ikaw pala ang pinakakailangan ko, at ang oras ko ang tunay na hindi ko naibigay. Pumatak ang luha sa sulat. Naiwan ang bakas ng tubig sa tinta. Ngunit nagpatuloy siya. Kung may isang bagay na hiling ko, iyon ay sana hindi mo ulitin ang pagkakamali ko. Huwag mong hayaan na dumating ang araw na magsisisi ka. Rin tulad ko. Ang pera ay mawawala at darating muli, pero ang oras na nawala, hindi na babalik kailanman. Patawarin mo ako, Marco. Papay. Dahan-dahang isinilid ni Luis ang sulat sa isang sobre at itinabi ito sa drawer ng mesa. Habang ipinikit niya ang kanyang mga mata, tila ba tinanggap niya ang katotohanan ito na ang magiging tanging paraan upang maabot ang anak sa pamamagitan ng mga salitang iwan niya, hindi sa presensya na hindi niya naibigay. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng dapit hapon, nakatayo si Marco sa harap ng puntod ng kanyang ama. Tahimik ang paligid. Tanging ihip ng hangin at lagaslas ng dahon ang umaalalay sa bigat ng sandali. Hawak niya ang sobre na iniabot ni Elena. May alinlangan bago niya ito buksan, tila natatakot siyang mabasa ang mga salitang matagal na niyang hinintay ngunit ngayon lang dumating. Nang mabuksan niya, unti-unti niyang binasa ang mga linya. Sa bawat salita, naramdaman niyang tila naririnig niya ang tinig ng ama. Mahina ngunit puno ng pagsisisi. Anak, patawarin mo ako. Napaupo si Marco sa damuhan, mahigpit na hawak ang sulat, habang pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Sa loob ng maraming taon, pinilit niyang maging matatag, pinilit niyang huwag hanapin ang ama. Ngunit sa pagbasa ng liham, bumalik ang lahat ng sugat, at ngayon, may kirot ng pangungulila na hindi na niya mababago. Mahina niyang bulong, halos pabulong sa hangin, bakit ngayon lang? Tahimik ang sementeryo, at ang tanging kasagutan ay ang katahimikang iyon, isang paalala na may mga salita at yakap na dumadating ng huli kapag wala na ang pagkakataon. Sa harap ng puntod ng ama, tahimik na nakaupo si Marco, yakap ang sulat na puno ng luha at mga salitang huli na upang maisigaw sa kanyang puso. Ramdam niya ang bigat ng lahat ng oras na lumipas na hindi na kailanman maibabalik. Habang tumatayo siya, ibinulong niya sa sarili. Hindi ko hahayaang maulit ito sa magiging anak ko. Hindi pera ang tunay na kayamanan, kundi ang oras na ibinibigay mo sa mga taong mahalaga. At doon nagwakas ang kanilang kwento, isang kwento ng ama na nagkulang sa oras at anak na natutong magpatawad ngunit nagdusa sa kawalan ng pagkakataon. Mga kaibigan, ang pera ay maaaring kitain muli. Ngunit ang oras na nawala kasama ang pamilya, hindi na muling maibabalik. Huwag nating hayaan na maging huli ang lahat bago natin pahalagahan ang mga taong tunay na mahalaga.